Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Senator Amy Marcos, kung saan binatikos niya o kinontra niya ang desisyon ng kanyang kapatid. Sabi niya, hindi ko na ito masisikmura. So tungkol saan itong bagay na ito na desisyon ng Pangulo? Tungkol po ito sa pagbaba ng taripa o buwis ng imported rice. So, basahin ko yung statement ng Super Ate. Sabi niya, ayokong lagi nyo akong ginagawang kontrabida. Pero hindi ko naman masikmura ito. Yun. 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy, at iba pa hanggang 2028. Di lalamunin ng mga imported goods ang palengke. Paano na ang mga lokal na magsasaka? Ano ito? Inuudyukan ba natin silang magpakamatay na lang? Di ko maintindihan. Makukuha pa ba ito sa dasal? Okay, so kahapon, ito ang pahayag ng Super Ate. So review lang nag-announce na yung NEDA board, ang chairman sa National Economic Development Authority ay ang presidente. So, pinag-usapan yung taripa. Nung una, itong tariff, ang alam ko, nung bagong pasa yung rice tarification law, I think 50% ang buwis. Pwede nang mag-import ng bigas ang mga private traders, unlimited, basta magbayad ng buwis. Kasi yung buwis na yon, mataas na buwis, gagamitin din papunta sa mga magsasaka. So yun ang purpose ng rice tarification law. So later on, yung buwis na 50% binabaan ng 35%. Ngayon, ang desisyon ng administrasyong ito is na lang, 15% na lang. So, marami ang umaangal. Ang mga iba't ibang farmers group umaangal dito. At ito, pati na ang Super Ate umaangal na rin. Hindi na daw niya ito masikmura. So, review lang. Ano naman ang purpose ng administrasyon ito? Bakit binabaan yung taripa? Ano daw? Para ang presyo ng bigas, maipababa nila ng 29 pesos per kilo na lang. Okay lang sana kung yung 29 pesos per kilo na bigas, para sa lahat na Pilipino na kumakain ng bigas. Iyan pala, yung 29 pesos per kilo na bigas, para lang sa mga poorest of the poor, yung mga beneficiaries ng 4Ps. Hindi naman pala lahat. So, ito ngayon, maraming agam-agam na instead na bababa ang presyo ng bigas, itong pagpababa ng buwis o taripa, lalong maghihirap ang Pilipino, lalo na ang mga farmers. So, balik tayo kay Senator Amy. I agree with her na mamamatay ang industriya ng agrikultura itong pagbaba ng taripa. Kawawa talaga ang mga local farmers kasi yung competition babaha ang merkado ng mga imported food, baboy, isda,
karne, ano? Hindi lang baboy, karne, then bigas. So, mamamatay talaga ang mga rice farmers. So, ito na yung hindi maintindihan. Hindi ko na ito maintindihan. Makukuha pa ba ito ng dasal? Sabi na super ate. Ako rin, hindi ko na rin maintindihan. Bakit ang gobyernong ito pabor na pabor sa pag-import? Na nung una, ang pangako is rice self-sufficiency, yung hindi na tayo hindi na tayo mag-import kasi nga napaka kumpiyansa ang candidate BBM noon na maibababa niya ang presyo ng bigas to 20 pesos. The only way na maibaba ang presyo ng bigas to 20 pesos kung ang local production tataas. Siguro, kumpiyansa siya na yung ginawa ng tatay niya noong martial law, yung Masagana 99, ay magagawa rin niya. Kailan, magtatatlong taon na siya, no? Entering na sa kanyang third year. Naging DE secretary pa siya. Wala namang nangyari sa ating rice production. Sige pa man tayo na import ng import. Tayo na nga ngayon ang largest rice exporter in the world. Estimate for this year is 4.1 million metric tons. Tinalo na natin ang China. Na ang China, halos more than 1 billion ang kanyang population. Ang atin is 115 to 119 million lang. Maliit man ang ating population kumpara ng China. Bakit mas madami ang ating in-import? Kulang ang production natin ng rice. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kaya meron na tayong agreement sa Vietnam. Up to 2028, mag-i-import tayo ng bigas sa Vietnam. So, napakalaking problema ng administrasyong ito ang pagtaas ng presyo ng bilihin, especially rice. Kasi, yun na nga, tayong Pilipino, kahit walang ulam, basta may bigas, okay na. Kahit asin na lang yan. Ako, naranasan ko yan nung bata pa kami. Wala kaming ulam. Asin. Idildil sa asin yung bigas. Ganon-ganon lang. Gawin parang itlog, kakainin na. Happy na ang Pilipino. Ang mahal ng presyo ng bigas. Kaya natataranta na po ang administrasyong ito kung ano-ano na lang ang iniisip para maibaba nila ang presyo ng bigas kasi naprapraning sila. Lalo na ngayon, lumalapit na ang eleksyon 2025. Nako, pag wala silang magawa dyan sa inflation, yung hindi nila mapababa ang presyo ng bigas, most likely, umaangal na ang maraming Pinoy, lalo na itong nasa laylayan. Itong nasa yung class ABC, hindi pa masyado. Lalo na yung nasa Malacanang, nasa gobyerno, yung sumisweldo ng kagaya ni attorney, Mr. Larry Gadon, na ang annual salary niya, according to COA, maabot ng 4 million pesos. Wala siyang problema sa pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya sabi niya na haka-haka lang daw yung kahirapan. Maraming nakakakain sa Jollibee. Puno palagi ang Jollibee. Yes, correct. Puno ang Jollibee ka lang. Para lang yun sa mga tao na may pera. Ang mga minimum wage earners, ang mga magsasaka, paminsan-minsan maka-Jollibee. Kaya lang, wala, hirap na yon. So, balik tayo kay Senator Amy. Salamat sa Super Ate sa pagbatikos mo sa desisyon ng kapatid mo. Kaya lang, sana naman dagdagan niya ng palagay ko may maraming alam si Senator Amy na hindi pa niya sinasabi tungkol sa kanyang kapatid. Lalo na sa malaking issue sa pulburon. Kasi
Sabi ni Marlica na lumuhod si Senator Amy kay PRRD noong anong year ba yun, 2017, na hiniling niya na huwag isama si then BBM na sa narco-list. At yun, pumayag naman kaya ito, dapat magsalita rin ng totoo si Senator Amy tungkol sa bagay na ito. Hindi yung ganyan, nabitin, para bang ganyan-ganyan lang siya, para bang pumapanig siya sa taong bayan, but later on, wala. Tahimik siya tungkol sa kanyang kapatid. So, sana, Senator Amy, sabihin niyo lang totoo, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng kapatid niyo, yung issue tungkol sa droga. Kasi mahirap yung i-lead mo ang 115 million Filipinos na questionable yung kakayahan mo na mangulo. So, sana nakukuha pa sa dasal na ito. Sana magbago pa ang isip ng Pangulo at wag naman niyang kinakawawa ang mga kawawang farmers.